Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, for He is worthy to be praised and adored. We must worship Him in spirit and in truth. And He requires us to believe in Jesus Christ, for He sent to us the Emmanuel, the Lamb of God, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father, the King of Kings and the Lord of Lords. And He's the one writing our names in His book of life. That's why the Almighty Father exalted Jesus above all names, because Jesus Christ is the one who freed us from the bondage of sin and shame. He is our example. He is the way, the only way, the truth, and the life. And I'm thankful to the Holy Spirit, for He lives in our hearts. He is always guiding us and reminding us of how good our Father is, and the love of Jesus for us will never fade. Jesus Christ is faithful and true, and so is our Almighty God, faithful and true. So last time we read Deuteronomy chapter 11 and Deuteronomy chapter 12. Itong Deuteronomy chapter 11, it's about love and obedience. If we are obedient to our Father, He will reward us. But if we disobey His commands, His statutes, His ordinances, we will be cursed. Ano yung cursed na yon? Eternal damnation, hopelessness. Kaya dapat sundin natin si Almighty Father. Hindi tayo dapat mag-worship ng false gods. At yung mga turo ni Almighty Father, ituturo sa mga bata. Nang sa ganon, yung mga bata na matuturuan, yun naman ay magiging adults, at sila naman ngayon ang magtuturo sa next generation. Kaya we have the Bible, dahil nandito itinuturo sa atin kung ano yung nangyari, kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo na to, at kung bakit nandito tayo ngayon sa kinalalagyan natin. Lahat nasa Bible nakalagay. Kaya nire-require din sa atin yung Almighty Father na yung mga salita niya ilagay natin sa hearts natin, at itatak natin sa utak natin, at gawin natin. We must practice it. Hindi tayo dapat maging stubborn. And surrender to our Father. We must surrender to our Father. His will, yung kanyang kagustuhan. Hindi tayo ang masusunod, because we are only His creations. At nakalagay rin dito sa Deuteronomy chapter 11, iba yung land na pupuntahan ng mga Israelites, yung kanilang land na ma-inherit, kumpara sa land na kanilang pinanggalingan na Egypt. Dahil sa Egypt, kailangan pag nilang mag-igib ng tubig para madiligan yung kanilang mga tinatanim, at para mapainom ang kanilang mga animals, dahil puro disyerto ron. Kailangan pa nilang maglakad, magbuhat, pero sa land na may inherit nila, merong mga streams, may brooks, may rivers, may sea, no? Mediterranean Sea, may Sea of Galilee or Sea of Gennesaret, may Jordan River, maliban pa sa mga rivers and brooks and streams
Iba-ibang itsura ng rivers, brooks, and streams. Iba-iba yon. Dahil mahal tayo ni Almighty Father, nilalagay niya tayo sa magandang pwesto. Kung saan tayo magiging abundant. Kung saan tayo mapapalapit sa Kanya. At si Almighty Father, kontrolado niya rin ang climate. Siya nagpapadala ng rain para madiligan yung mga halaman, saka yung mga animals makainom, pati tayo. At syempre meron ding time na mainit para naman tumubo yung mga itinanim ng rainy seasons, no? Binabalance ni Almighty Father. Kaya tayo, hindi natin makokontrol ang climate. Kahit na mag-iipon ako, ganito ang gagawin natin, maghahanda tayo. Hindi natin alam. Gusto kasi natin ng control eh. Hindi natin makokontrol kung ano man ang mangyayari dito sa mundo na to. Hindi natin makokontrol ang mga tao. Ano lang ang kaya natin gawin? Ano lang re-require sa atin yung Almighty Father? To love Him. To obey Him. At pag sinunod natin yung tatay natin, lahat na, it will fall into its rightful place. Kaya take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Take heed, mag-ingat kayo. Baka sumamba kayo sa ibang mga Diyos, or baka sumamba kayo sa false gods. Baka paglingkuran nyo sila. Sabi dito, no? Sa verse 16. At si Almighty Father ay magagalit sa inyo. At magkakaroon ng famine or pestilence. And you perish quickly from the good land. At mamamatay kayo. Kaya dapat ilagay nyo sa heart, sa soul, bind them as a sign in your hand, pati sa frontlet in your eyes, sa whole being natin, itatak natin. Kaya nga sabi ni Jesus, take this bread, eat it, and drink this wine, my flesh and blood. Para nang sa ganon, yun ang nourishment natin sa ating soul and spirit. Magpapalakas sa atin. Spiritually speaking, no? Magiging courageous tayo. Dahil si Jesus, He's victorious. Love the Lord your God, to walk in all His ways and to hold fast to Him. Laging inuulit, love the Lord your God. Walk in His ways. Hold fast to Him. Sa Kanya tayo kumapit. At since pinadala ni Almighty Father sa atin si Jesus as an example for us, kakapit tayo kay Jesus Christ. We will use the name of Jesus Christ. Pag lumalapit tayo paglalapit tayo sa ating Creator. Kasi if we worship Jesus Christ, we are also worshiping our Father. Sabi ni Jesus, the Father and I are one. Meaning, iisa ng hangarin, iisa ng heart, pero magkaiba sila. Iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Si Almighty Father, siya nag-create ng mundo. Si Jesus Christ naman, siya yung coming King. Nakikita na natin yung difference. At si Jesus Christ, siya yung inuutusan ni Almighty Father. No? Yun ang difference. Si Almighty Father, nasa heaven siya. Sino ang nakasama ng mga tao? Emmanuel, no? God with us. Si Jesus Christ yon. Kaya nga Emmanuel eh. Kasama ng mga tao ang Diyos. Si Jesus Christ
Diyos siya. Kaya God with us, Emmanuel. Kaisa ng puso ni Almighty Father, isa ng goal, true and faithful and righteous, clean, launderer's soap, si Jesus Christ. Nasaan nga ba yung verse na yun? Launderer's soap. Meron palang soap ng pang-laundry noon. Dahil si Jesus malinis, never nagkasala. Nasa Malachi chapter 3 verses 2 to 4. But who can endure the day of His coming? Si Jesus nga yun. And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire and like launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the souls or the sons of Levi and purge them or refine them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant or pleasing to the Lord, as in the days of old, as in former years. Sino yung dadating? Si Jesus Christ. Sino yung sinasabi ito ng will be pleasant to the Lord? Si Almighty Father yon. Ang blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, magkakaroon tayo ng blessings. But a curse if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today to go after other gods which you have not known. No, hindi natin kilala yung mga ibang sinasamba ng mga tao, kaya huwag natin sasambahin din. Hindi naman natin kilala yon. Hindi ko... Sino ba yung mga yon? Kilala niyo ba? Si Jesus Christ kilala natin. Nandito siya sa Bible. Si Almighty Father kilala natin. Creator of heaven and earth. Yung mga tao na namatay na sinasamba ninyo, hindi natin kilala yon. Sino ba yon? Kaya mapupunta sa heaven, sinusymbolize ng Mount Gerizim or place of abundance, yung heaven, at yung Mount Ebal, place of hopelessness. It is a curse, no? Si-symbolize dito, binabanggit. Kaya maging careful to obey the Almighty Father. And then sa Deuteronomy chapter 12, merong place to worship the Almighty Father. Hindi lang basta-basta kung saang place lang. Merong isang place lang na i-worship si Almighty Father. At doon, nagsasama-sama yung mga tao. Sa isang place na yon. Nung time ng, dito sa time ni Moses at time ng mga kings. Time ni Joshua, time ni First Chronicles and Second Chronicles, First Kings and Second Kings, merong prescribed place. Pati na ng time ni Ezra and Nehemiah. At ganun din yung time ni Jesus. Pero, when Jesus Christ died on the cross and rose from the dead after 3 days, asan ang temple? Ang old covenant nasira na. It's been ripped into two, no? Kaya nga yung curtain sa temple, from top to bottom, nasira na yung kontrata. Ano na ang kontrata ngayon? Ang covenant. Ang covenant natin ay nakabase na kay Jesus. At asan ang temple? Everywhere. Ang temple nandito sa heart natin. Kahit saan, pwede tayo mag-pray. Where 2 or 3 are gathered in my name, andun ako sa midst.
So, pag nagpe-pray tayo, sino ang kasama natin? Si Almighty Father. Sarili natin. Tsaka si Jesus. O, 3 na tayo. Kasama pa natin ng Holy Spirit. 4 na tayo. Kahit na mag-isa ka, pero kasama mo sa Spirit, si Almighty Father, si Jesus at ang Holy Spirit. So, ilan? 4. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, ang witness niya, 2. Siya at si Almighty Father. Galing ni Jesus, di ba? I-worship natin yung tatay natin, si Jesus Christ, in spirit and in truth. Hindi natin i-worship ang mga false gods sa mga high mountains, no? Tsaka sa mga hills. Kailangan pa magpunta sa bundok, kailangan pa magpunta sa mga burol, hills, Tagalog ng hills, burol, no? And under every green tree. Hindi na dapat natin pa magpunta doon dahil itong mga to, yung high mountains, sa hills, tsaka under every green tree, dito nagwo-worship ang mga pagans. Dito nila worship ang atlang false gods. Kaya sirain ang mga altar ng mga false gods, yung sacred pillars nila, yung obelisk, yung Stonehenge, dapat sirain yon. Burn the wooden images with fire. Sunugin ang mga images na gawa sa kahoy, simento, bakal, ginto, pilak. Ano pa ba? Ano ba bang material ang ginagamit nyo? Plastic, no? Cut down the carved images of their gods and destroy their names from that place. Sirain ang mga pangalan. At babanggitin ulit natin si Barnabas at saka si Paul. Anong sabi ni Barnabas at saka ni Paul? Bakit nyo kami sinasamba? Tao din kami. Kaya si Paul ayaw niya magpasamba sa inyo. Saka si Barnabas, hindi dapat sambahin. Hindi dapat tawagin. Hindi dapat alayan ng bulaklak or kandila. Bakit? Ha? Anong gawain yon? Pag sumasamba ka ng mga taong namatay na kahit servant ni Jesus Christ at ni Almighty Father, kahit na apostles, pag sinasamba mo, anong tawag doon? Paganism yon. Kaya yung mga rebulto, pare-parehong itsura. Iibay ng kulay ng damit, yung kulay ng buhok, gagawing kulot lang, gagawing mahaba, iiklian, gagawing puti, lalagyan ng bigote para maiba-iba. Yung mga material galing nagawa ng tao, madumi. Baka sabihin niyo si Jesus Christ, paano yon? Meron siyang image. Walang image si Jesus Christ na naiwan dito sa mundo. Ulitin ko dahil he was considered a criminal. Lahat ng mga bagay na associated kay Jesus, pinapatay. Kahit nga diba si James, nasa Book of Acts, pinatay siya, basta associated kay Jesus. Pati na yung mga bagay na associated kay Jesus, sinira ng mga Roman soldiers, tsaka ng mga Pharisees. You shall not worship the Lord your God with such things. Hindi natin dapat i-worship si Almighty Father at saka si Jesus gamit-gamit ang mga rebulto at carved images. Inilalagay nyo si Jesus sa isang maliit na ganyan. Ay, nasa bulsa ko si Jesus. Ay, nasa kotse ko si Jesus. Nakaganon. Powerful si Jesus, ilalagay mo sa maliit na lalagyan. Anong tawag doon? Ano yon? Pokemon? Mga parang action figure. Hindi nilalagay sa isang maliit na lalagyan si Jesus. At hindi siya nag-perform ng miracle when he was
a child. Hindi siya nag-perform. So, sino yung nagsasalita ng maliit, na mahaba ang buhok na kulot-kulot, na may bangs na ganon, na may hawak na ganon, tsaka nakaganon? Ganon ba ang sabi niya? Ganyan. Sino yon? Hindi si Jesus yan. Ibang tawag niyo, di ba? Ang tawag ninyo. So, hindi si Jesus yan. Ha? Sino ba kausap ko sa sarili ko? Walang mother ang ating Diyos. Walang mother. May mother siya, pinanganak si Jesus dahil nga kailangan ng incubator para may panganak si Jesus, pero fertilized egg na si Jesus when the Holy Spirit placed him in Mary's womb. Hindi siya sperm cell si Jesus. Di ba ngayon may mga tao na na surrogate mother? Ayun, surrogate mother si Mary. Kaya nga when Jesus Christ was crucified on the cross, ano sabi niya kay John the Beloved or John the Evangelist, same lang sila. Ginang or woman, your son. Son, your mother. Yun ba yung sabi niya? Woman, your son. Son, your mother. In-expect ko nung malit ako, mother, your son. Son, your mother. Pero ano sabi ni Jesus? Ginang, ang iyong anak. Ang anak, iyon ang iyong ina. Oh. Inihabilin ni Jesus si Mary kay John. Kaya simula no naging nanay-nanayan na ni John si Mary, hindi na associated kay Jesus. Kasi nga, pagdating natin sa heaven, wala tayong nanay, hindi tayo, walang may asawa, walang magpinsan, kundi lahat tayo magkakapatid. Si Mary, tao din siya at kailangan din niya ng Savior. Ano? Nakalagay sa Book of Matthew and Book of Luke. Si Mary mismo nagsabi, Luke chapter 1 verse 46 to 47, Mary says, "My soul magnifies the Lord." So, Mary worshipped the Almighty God. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. O kailangan din ng Savior ni Mary. Ha? At sino ang kanyang mga... At sabi ni Jesus, sino ang aking ina at kapatid? Yung mga nagtitiwala sa akin, yung mga nagmamahal sa akin, yung mga sumusunod sa ipinag-uutos ni Almighty Father. Kaya hindi dapat bigyan ng offerings yung mga tao na namatay na. Yung mga sumakabilang buhay na. Kasi paganism yun. Madami kayong sinasamba pag pag may mga pag kailangan nyo ng doktor, sino tinatawag nyo? Si Luke. Kasi siya isang physician. Sino ba ang healer natin? Si Jesus. So bakit si Luke pa? Nakita nyo bang ng gamot si Luke dito sa Bible? Binanggit lang na physician siya, pero nakita niyo ba ng gamot si Luke sa Bible? Hindi, di ba? At merong dito ng Old Covenant may prescribed place kung saan mag-o-offer
ng tithes, sacrifices, heave offerings, vowed offerings, free will offerings. At saka firstborn of your herds and flocks. At saka hindi natin dapat gawin ang mga bagay na maganda sa paningin natin or tama sa paningin natin. We must consult always the Almighty Father, seek His advice. Ask our Father, Almighty Father, tama ba itong gagawin ko? Ano bang tama sa paningin mo, Almighty Father? I want to do your will. Yun ang dapat nating pray. Kaya nga doon sa prayer ng Our Father, anong nakalagay doon? Your will be done on earth as it is in heaven. Hindi dahil sa maganda sa paningin natin or tama sa mata natin, kundi yung will ni Almighty Father. Yun dapat ang masunod. Pero gusto natin masunod pa rin tayo, di ba? Kahit pray tayo ng pray, inuulit-ulit ninyo yung Our Father, dahil yun lang ang alam nyo na prayer. O inuulit-ulit nyo, pero hindi nyo pa rin maintindihan na, no? At saka, dapat united or iisa ng puso. Ganito, you shall rejoice before the Lord your God, you and your sons and your daughters, your male and female servants. So, iisa kahit servant ka, babae ka, lalaki ka, magre-rejoice kayo before the Lord your God. Worship Him. Kasama na yung mga Levites, yung mga poor people. Kasi wala silang inheritance. Sama-sama magiging one big happy family. So take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place that you see. Lahat na lang na makitang kanto. O dito ako. Tapos meron ako nakita dati, so, bawat kanto, hihinto. Tapos bawat kanto, hihinto. May prescribed place. Tas nung old covenant, ngayon tayo, kahit mag-isa lang tayo, pwede, ha? Kadalang temple, heart natin. Kaya dapat malinis ang temple lagi. Ano yung temple natin? Yung heart natin, malinis dapat lagi. At huwag kakalimutan yung mga poor people. Take heed to yourself that you do not forsake the Levite as long as you live in your land. At kahit anong kainin pwede. Meat, ha? Kasi gusto nyo kumain araw-araw ng meat. You may eat as much meat as your heart desires. Araw-araw. Gusto mo ng ng baka araw-araw. Kung gusto mo ng kain ka. Walang pumapigil sa'yo. Hindi masama. Kahit Friday, yung sabi nila masama, hindi. Yung mga taong yun na nagsasabi na masama kumain ng meat pag Friday, mga false teachers. Gumagawa ng sarili invento. Cult. Kung yun ang kanilang culture and tradition na namana nila, sa ninuno nila, na sumasamba rin ng mga Diyos-Diyosan. At dati hindi pwedeng kumain ng dugo, no? Pwede nang kumain, ha? Kasi lahat ng mga bagay na pagpapasalamat natin sa Lord, kay Almighty Father, pwedeng kainin. Ang hindi lang pwede ay tao. Dahil image and likeness of God ang tao. At mahalin natin ang ating kapwa tayo gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Binabanggit ulit yung false gods. Inuulit-ulit dito sa Deuteronomy chapter 12, no? Recap lang ito, ha? Inuulit-ulit na pagdating ninyo sa land na yon, wag ninyong sasambahin yung mga false gods doon. Huwag nyo silang gagayahin. You shall not worship the Lord your God in that way. O, inuulit-ulit.
Sa mga rebulto, hindi pwede. Yung maraming mga seremonyas, yung ceremony, hindi pwede. Kung ano lang inutos si Almighty, yun lang. At dahil yung mga tao na yun, masasama ang kanilang gawain. So, dito tayo, iska 30 minutes na agad. Deuteronomy chapter 13. If there arises among you a prophet, kung may prophet na dumating, or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign of the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them. You shall not listen to the words of that prophet, or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you, to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ngayon, nagbibigay ng warning si Almighty Father. Pag may tao na dadating, sasabihin niya, prophet siya. Prophet, hindi prophet. Prophet, no? Or a dreamer of dreams, sabihin niya, nanaginip siya, or kaya nakita niya, may vision siya, nakakita siya ng dancing sun, gumaganon yung sun. Paano nagdadance yung sun? May nakita siyang dancing sun. Huwag kayong maniniwala. Pag sinabi na, sambahin si ganyan, si Mary, sambahin, o hindi pwede, ayaw ni Almighty Father. You shall not listen to the words of that prophet. Sino ba yung example? Merong example eh. Nung bata ako, nag-aaral ako, may isang example. Tsaka noong 1900s, meron din. Ang daming lumalabas. Hanggang ngayon may lumalabas na mga prophet na mali ang tunuturo. Na may sumasayaw daw na araw, nag-miracle daw, nakakuha ng tubig. Itong tubig na to galing dun sa paa na sawsawan. Ito yung tubig na to, nagmimilagro to. Huwag kayo maniwala. You shall not listen to the words of that prophet. Ano bang pangalan na yun? Papangalanan ko ba? Ano siya? LGBT, ABCD, gender. Nung dati hindi pa siya nagpapakilala na siya ay ABCDE gender. Hindi pa siya nagpapakilala ng time na yon. Ngayon na lang lumabas. Tapos ang mga bodyguard niya puro mga lalaki na malaki ang katawan. Dun sa may ano bang lugar to? Sa may La Union, ayan. Nakakita raw siya ng dancing sun. Nagpakita raw sa kanya isang babae. O ngayon, ano na siya ngayon? Member siya ng ABCDE gender. Alphabet gender. Nagkaroon siya nag-donate sa kanya yung mga tao, no, nakapagpaayos na siya ng katawan niya, naging mukhang babae na siya. Yun lang pala ang gusto niya eh. Tingnan ninyo. Ano nga ang paano natin malalaman kung totoo ang isang tao? Kung totoo nga prophet? Kung totoo padala ni Almighty Father? Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
A good tree cannot bear bad fruit, nor a bad tree can bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. By their fruits, sabi ni Jesus. Ano ngayon ang fruits of the Holy Spirit? Ito na naman ngayon tayo, ha? Ay, sino kausap ko? Sarili ko na, Lord. Ano yung fruits of the Holy Spirit? Kasi sabi ni Jesus, by their fruits you will know them. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Doon natin malalaman kung ang tao ay talagang padala ni Almighty Father. Long-suffering dapat, hindi lagi nanghihingi, no? Or hindi nanghihingi. Merong love, may joy, may peace, kind siya, good siya, faithful siya kay Almighty Father, gentle, self-control. Yung nandun sa La Union, may self-control ba yon? Mahal ni Almighty Father yung tao na yon, pero dapat deny yourself, take up your cross, and follow me. I-deny natin yung gusto natin. Okay? Eh, gusto niya na maging babae siya, pero lalaki siya, hindi tama yon, no? Kaya, huwag tayo maniniwala, example yon. At para malaman natin kung totoong galing kay Almighty Father, ang isang tao, kung padala niya. Kasi maraming mga tao ang nanloloko. Nagkakwento ng kasinungalingan. You shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him. Kapitan natin yung tatay natin. Sundin natin ang kanyang boses, ang kanyang inuutos, paglingkuran natin tatay natin. But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. Antindi, di ba? Sa Old Covenant, patayin. Pero ngayon hindi na natin papatayin. Kasi ang utos sa atin, mahal natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, hindi na natin mapatayin. Ibibigay natin siya kay Almighty Father. Ipagpe-pray natin, no? Pero dito, anong sabi? Patayin. Because He has spoken in order to turn you away from the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and redeemed you from the house of bondage, to entice you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall put away the evil from your midst. Or, layuan natin. Huwag natin susundin yung mga evil or deeds or wicked people. Papatin malaman kung wicked people, by their fruits you will know them. Dahil mahawa tayo, may tendency tayong mahawa. Dapat tayo makapanghawa sa kanila. Hindi tayo ang mahawa. Verse 6, if your brother, the son of your mother, your son or your daughter, the wife of your bosom, or your friend who is your own soul, parang soulmate, no? Friend of your own soul, wife, son, or daughter, secretly entices you, saying, let us go and serve other gods, which you have not known, neither you nor your fathers. Halimbawa, may kaibigan ka, halika, punta tayo doon, may nagmimilagro doon, may nagsasalita doon na maliit na tao, may nagsasalita doon. May sumasayaw doon na maliit na na statue, gumaganong-ganon. Halika, punta tayo, tingnan natin, may mga gumaganon-ganon statue. Kamusta ka na? Pagagalingin kita. Pag may nag-i-invite sa'yo, punta kayo doon, kahit kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo,
Huwag kang sasama. Halimbawa, hindi, punta tayo doon, may anting-anting doon. Kukuha tayo ng anting-anting. Para marami tayong makuha mga babae. Ano yan? Bertud yan. Para marami tayong mga babae, may mga bertud tayo. Ano may para agimat yata yung bertud eh. Ba't ka ba alam yung salitang bertud na yon? Ano ba yung bertud? Oh, amulet, charm, or talisman. No? Huwag kayong maniniwala, huwag kayong sasama. Kahit pa korting cross yan, hindi pwede. Hindi, korting cross naman eh. Para hindi kami tamaan ng bala pag may mangbabaril sa amin. Kailangan gano'n. Kahit na korting cross pa yan. Of the gods of the people which are all around you, near to you or far off from you, from one end of the earth to the other end of the earth. Magka-travel pa kayo, hindi ka punta tayo sa lugar na gayon, travel tayo, punta doon. Kahit malayo pa yan, pupuntahan mo, hindi pwede, ayaw ni Almighty Father. Pwede nating sambahin si Almighty Father, kahit nasa bahay lang tayo. Pwede tayo magpasalamat kay Jesus kahit nasa bahay lang tayo. Manahimik tayo sa bahay. Manahimik sa bahay. Gagastos ka pa, hindi yun utos ni Almighty Father. May ibang tao pupunta ng Israel. No? Gustong makita yung nilakaran ni Jesus. Pwede naman magpunta. Pero huwag kayong sasamba. No? Huwag yung sasambahin yung pader, yung sahig. Huwag nyo sasambahin. Kung gusto nyo makita, tignan lang ninyo, pero huwag ninyo nasambahin, no? Ay, nahalikan pa ninyo yung pader. Hindi na ganon. Meron ditong beads. Galing pa to sa Israel. Wala namang beads na inutos si Jesus, ha? Nagagalit na naman ako. Kaya naman ako nagagalit. Kasi hindi ko maintindihan yung tao eh. Verse 8, you shall not consent to him or listen to him. Huwag makinig. Nor shall your eye pity him. Huwag niyong kaawaan. Ay, nakakaawa naman. Samahan ko nga to. Nor shall you spare him or conceal him. Hindi. Sige, okay lang. Sige, punta ka na. Or pagtakban mo. Huwag mong pagtatakban. Huwag mo itatago. Huwag mong sasamahan. Huwag mong ito-tolerate. Huwag kang maging enabler. Do not enable the person to commit mistakes or sins, no? But you shall surely kill him dito sa Old Covenant, kill him. Pero sa ngayon, inaan natin na hindi natin siya papatayin. We will share to him the words of our Father and of Jesus Christ. Your hand shall be first against him to put him to death. And afterward, the hand of all the people. Do sa Old Covenant ito. Kinaklarify natin, ha? Kinaklarify mo sa sarili mo. Verse 10. You shall stone him with stones until he dies, because he sought to entice you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. So all Israel shall hear and fear, and not again do such wickedness as this among you. Para hindi gayahin, patayin nyo yung mga taong yun. Para hindi gayahin. Ngayon, sa sobrang dami ng tao na sumasamba sa mga graven images, paano natin mapapatay lahat ng yun? Hindi pwede natin, mawawalan ng tao sa mundo. Mauubos. Kaya hindi natin papatayin, mamahalin natin, ipagpe-pray natin. Dahil yun ang turo sa atin ni Jesus. Sa Old Covenant lang ito. Ngayon nung si Jesus ay pinanganak na at nag-ministry na, hindi na papatayin, okay? So all Israel shall hear and fear, and not do again, or not against do such wickedness as this among you.
If you hear someone in one of your cities, which the Lord your God gives you to dwell in, saying, corrupt men have gone out from among you, and enticed the inhabitants of their city, saying, let us go and serve other gods, which you have not known. Halimbawa, yung may mga nag-entice ay may nag-uudyok na paglingkuran ang ibang Diyos na hindi nyo naman kilala. Huwag kayong gagaya, huwag nyo susundin. Anong gagawin dito sa Old Covenant? Then you shall inquire, search out, and ask diligently, and if it is indeed true and certain that such an abomination or detestable action was committed among you, you shall surely strike the inhabitants of that city with the edge of the sword, utterly destroying it, all that is in it, and its livestock, with the edge of the sword. Imagine, buong city, papatayin, pati na yung mga alagang hayop, dahil kadumihan yung ginagawa ng city na yon. Para hindi pa marisa ng mga tao. Verse 16, you shall gather all its plunder into the middle of the street, and completely burn with fire the city and its plunder, for the Lord your God, it shall be a heap forever. It shall not be built again. So none of the accursed things shall remain in your hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show you mercy, have compassion on you, and multiply you, just as he swore to your fathers. So, yung city na yon, meron sila mga graven images. Sirain ninyo lahat, pati yung kanilang mga gamit, pati ang kanilang mga livestock, patayin. Buong city. Yun ang sabi ni Almighty Father dito sa Deuteronomy chapter 13. Pero sa ngayon, ulitin ko, hindi na ito nire-require sa atin ni Almighty Father to kill our brethren, but we must love our brethren. Gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga friends. Dahil, kaya hindi na natin papatayin. Bakit? Dahil si Jesus na ang magja-judge. No? Nakasalamuha na niya yung tao, naiintindihan na niya yung tao. Kaya sa kanyang second coming, He will be the judge of the people who worship false gods. E paano na yung mga tao namatay na hindi pa dumating si Jesus for the second time? Paano na yung mga tao namatay? Yung mga tao namatay na they worship false gods, mga graven images, doon sila nagtitiwala. Nasaan sila? Kasi, alam natin, no, na pag hindi ka mag-worship ng graven images at mamahalin mo si Almighty Father, faithful ka sa Kanya, nasaan ang soul natin? Nasa heaven. Pero kung kabaliktaran ang ginawa mo, nasaan ngayon ang soul mo? Saan mapupunta? No? Alam na natin, di ba? Alam na natin. Because you have listened to the voice of the Lord your God, to keep all His commandments, which I command you today, to do what is right in the eyes of the Lord your God. Yung tama sa paningin ni Almighty Father, hindi yung tama sa paningin natin, kundi sa paningin ni Almighty Father, tama ba to? Yun ang dapat ang tanong natin sa sarili natin. Kung gagawin ko ba ang bagay na to, tama ba to sa paningin ni Almighty Father? Hindi yung, kung gagawin ko ba ang bagay na to, tama ba to sa paningin ko? Tama ba to sa paningin ng ibang tao? Siyempre, sasabihin ng ibang tao, tayo, okay lang yan, gawin mo yan. Yun ang gusto mo, di ba? Bakit ganoon ang tao? Para sama-sama mapunta sa impyerno yung mga tao. Sige, gawin mo yan. Kasi nga, wicked ang tao. Ngayon, para tayo hindi maging wicked, susundin natin si Almighty Father kung ano yung tama sa paningin niya, kung ano yung example na ginawa ni Jesus. Yun ang gagawin natin. Deuteronomy chapter 14. You are the children of the Lord your God. You shall not cut yourselves, nor have the front of your head, nor shave the front of your head for the dead. You shall not cut yourselves for the dead. You shall not shave the front of your head for the dead. Ibig sabihin, huwag sasamba sa mga dead people.
Huwag magsasacrifice sa mga dead people. Si Jesus, ano siya? Son of Man, Son of God. God, si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Kaya, pwede tayo na i-worship si Jesus kasi Son of Man, Son of God. Pero yung mga tao na namatay na, hindi natin pwedeng paglingkuran, hindi natin pwedeng maging devotee. Huwag magsikripisyo sa mga tao na namatay na. Bakit? For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be people for Himself, dahil pinili tayo ni Almighty Father. Para sa Kanya, He is our Creator. Dapat sa Kanya lang tayo, hindi tayo sa iba. Kapareho nating tao, yung mga taong namatay na. Pag sinabi, hindi, mga santo naman yun, si Peter, si Paul, si John, si James, hindi pwedeng sambahin yun kahit na sila ay apostle. Si Moses, hindi pwedeng sambahin yan. Si Elijah, hindi pwede. Dahil dapat tayo maging faithful kay Almighty Father. Yung cut yourself, to naglalagay ka ng palatandaan dyan sa katawan mo din. No? Literally din to, pwedeng sabihin literal din to na ito may palatandaan ako dito. Pangalan ni Rosa. Sino si Rosa? May mga tattoo ka dyan. Ay, may nakita ako na isang nag-doktor siya, pinakita niya. Yun ay lymph node. Tinanggal niya sa kilikili. Kasi ang mga tao, meron tayong mga lymph nodes sa mga singit-singit natin, sa mga kilikili natin. May mga lymph nodes tayo. Yun yung lumalaban sa mga foreign chemicals or foreign matter na pupasok sa katawan natin. No? Halimbawa, nagpatato ka. Yung tato, foreign material yun eh. So, hindi yun natural sa katawan natin. Ngayon, lumalaban ngayon yung mga kulani. May kulani din tayo dito. Ngayon, yung inoperahan yung isang lalaki, tinanggalan siya ng lymph nodes. Ang laki, kulay black. Sabi ng doktor, usually ang lymph nodes, hindi black. Ang kulay ng lymph nodes talaga ay white. Dahil ang katawan ng tao, ang loob, laman. Bakit black yun? Kasi nga, yun ay ink. Kasi may tato. Ink yun. Kaya, ayaw ni Almighty Father kasi madudumihan tayo. Literally and figuratively speaking, yung katawan natin. Ay, wala tayong magagawa kung may mga tato na tayo. Nagawa na sa katigasan ng ulo natin. Kaya ngayon, walang sisihan kung bakit tayo may sakit. Gawa natin. Tayo rin na may kasalanan. Pero magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil we now have a hope in a future. At alam natin kung saan tayo pupunta dahil kay Jesus Christ. Dahil sa kanyang precious blood. At dahil yon sa pagmamahal ni Almighty Father sa atin na kahit na matigas ang ulo natin, meron pa rin tayong chance. Thank you and God loves us all so much.